This is the gospel of Christ. Sing. To destroy the works of the evil one, and the kingdom of darkness with light, and to rescue man from the law and sin. This is the gospel of Christ. To proclaim good news unto the poor, and the broken-hearted new life. And for those who mourn, every child is born. This is the gospel of Christ. And to God be the glory. And to God be the glory. And to God be the glory. This is the gospel of Christ. To redeem a people he calls his own, from every nation, tongue, and tribe. Purchased by the blood he shed with love. This is the gospel of Christ. And to rise again and to conquer death, he'll return like the thief in the night. He will reign and high forever with his bride. This is the gospel of Christ. And to God be the glory. And to God be the glory. And to God be the glory. This is the gospel of Christ. And to God be the glory. And to God be the glory. And to God be the glory. This is the gospel of Christ. This is the gospel of Christ. This is the gospel of Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. And this moment po, let us continue singing for the Lord. Let us express our thankfulness for His boundless compassion. Let us carry this truth with us. Because of His love, we are free and we are sent by Him. Let us sing, because of your love. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for the passion so amazing. Lord, we come to you with thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, the source of freedom. Forever we're changed. Because of your love. Sing, yeah! 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 As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Glory to God. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing.
Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, because of your love, I am forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we'll change. Let us sing one more time, because of your love. And we're forgiven because of your love. Our hearts are clean. We lift you up, songs of freedom. Forever we'll change because of your love. Forever we'll change because of your love. Lord Heavenly Father, we praise you and we glorify, Lord God, in this day, Panginoon. All these songs that we sang, Panginoon, these are all for you, Panginoon. Tanggapin niyo po nawa, Panginoon, at ang mga handog namin mga awit para sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang maluwalhati until this day, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na aming gawain, Panginoon. At pusan niyo po ang aming puso sa pagpapatuloy na aming pagsamba, Panginoon. Ito lamang po ang sama-sama panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pari na po tayong Sige po. Tayo po ay mananalangin para sa ating pagbibigayan. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na patuloy niyong pinapakita sa amin. Father God, as we honor you and glorify you, Lord, sa aming pagbibigayan, ay tanggapin niyo muli ang mga aming mga handog sa inyo bilang pagsamba sa inyo. Tanggapin niyo aming ikapo, aming mga handog, aming mga pangako, Lord, na salapi na gagamitin niyo ito patuloy sa pagpapalawig pa na iyong gawain, Panginoon, sa lupang ito. Pagpalain niyo po aming pagsamba at patuloy kayo, Lord, na manguna sa aming gawain po sa umagang ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And this time, ay tatako tayo sa ating prayer for our church and mission po sa oras na ito. At patuloy tayong manalangin po sa oras na ito sa ating patuloy na pagsamba para sa ating Panginoon. Tayo po manalangin po. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli ang aming pagsamba at pagpuri sa inyo ay binabalik namin sa inyo. Sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, ay we know that you are the God who our anchor of our hope, Lord, in everything, Panginoon. Oh Lord, we pray for your guidance, we pray for your strength, and we pray for your leading for us, Panginoon, despite of our shortcoming to you at sa mga panghihina po namin. We pray for your empowerment of your Holy Spirit, Lord. And we know, Lord, na
kayo ang aming Diyos na nagpasiwala na mabuti sa aming buhay, ay kayo rin po ang tapat na maunguna at maggagabay, Lord, sa aming simbahan. Patuloy kayo, Lord, na manguna sa aming mga ministeryo, ganoon din sa aking mga kapatiran na patuloy patagit palakasin sa gitna ng mga pagsubok ng aming buhay, ng aming simbahan, Panginoon. We pray, Lord, despite of our weaknesses, Lord, we pray, Lord, to empower us again by the Holy Spirit, Lord, na may tama namin ang lahat ng bagay. Sa iyong gabay, Panginoon, kailan po ang aming pag-asa? Kailan po ang aming tutulong, Lord, dahil hanggat kayo ang nanatili ulo ng aming simbahan, we are leaning to you and entrusted everything to you, O Lord. We pray for your leading, Lord, sa bawat kapatiran, Panginoon, na patuloy na mangibabaw ang pagkakaisa, pag-unawaan at pagmamahalan, Panginoon. At patuloy kayo, Lord, na manguna po, Lord, sa aming mga ministeryo, sa aming Sunday School, aming worship service, sa aming mga fellowship, Panginoon. Ganoon din sa mga paghahanda ng mga praise and worship team, Lord. Continue to help our church, Lord, every reverend, Lord, naglilingkod sa inyo. And every workers na ginagamit nyo na tumatayo sa iyong pulpito. And even our Sunday school teachers, Lord. We pray, Lord, to continue to guide them, strengthen them, Panginoon, sa kailang paghahanda ng iyong mga lesson, sa paghatuturo ng iyong salita, Panginoon, sa aming simbahan. At patuloy kayo, Lord, na manguna sa mga pangailangan po namin sa aming bahay-sambahan. Especially ngayon na sa iyong biyaya ay matapos namin yung kisame sa mesa rin namin at makumpleto na namin to. At makumpleto namin din po, Lord, ang mga problema, Panginoon, namin sa tubig, sa pangailangan din, Lord, ng bagong aircon, Panginoon. Help us, Lord, for our provision, Lord, dito. At patuloy kayo, Lord, na manguna din, Panginoon, sa paggabay niyo, Panginoon, sa mga kapatiran ko na may mga karamdaman po sa oras sa ito. Patuloy kayo, Lord, na magbigay ng kagalingan, kalakasan, at panguna din, Panginoon, para sa nalapit na reversal ni Ate Cecil din, Panginoon. Reversal operation, Panginoon. We pray for your guidance. We pray for your strength for her na hanapin muli ito at maging maayos po sa oras o sa araw na tinakda niyo, Panginoon, sa kanyang reversal operation, Panginoon. At kayo po maggabay muli sa mga doctor and nurses at patuloy kayo, Lord, na magbigay ng complete recovery sa kanya at ganoon din para kay Dabdab, Panginoon, patuloy kayo maggabay sa kanyang mga follow-up check-up, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, patuloy niyo pangunahan ang gawain sa Kabuo Christian Fellowship sa pangunahan ni Pastor Gary at ang mga gawa doon, ganoon din si Brother Haitian, Panginoon. Continue to bless their nalalapit na anniversary sa September 13, Panginoon. Provide niyo po, Lord, na mga pangailangan nila sa paghahanda po nila at ganoon din ay pagpalaan niyo patuloy ang kailang ikasampung taon ng iyong katapatan sa lugar ng gawain sa Kabuko, Panginoon. We pray din, Panginoon, sa pangunguna niyo, Panginoon, para kay Brother Dan at sa kanyang asawa na Sister Jemima sa gawain sa Ictus Baptist Fellowship, Lord. At patuloy yung pagpalain ng gawain, Lord, sa oras na ito at pinapanalangin ang pastor na gagamitin niyo, Panginoon, ng 2 taon para sa lugar ng IBF na pinagpipray po nila. Tulungan niyo po, Lord, ang mga gawang ito na matutulong sa gawain sa IBF at ganoon din, Panginoon, ang mga pangailangan din po, Lord, ng mga gawain ng mga mission churches na pinagkatiwala niya po sa amin. Ganoon din sa GCF Parañaque sa pangunguna ni Pastor David De La Paz na pagkatuloy niyang pagpalain ng kanyang ministeryo, Lord, sa pangunguna sa GCF at ang bawat mga gawang ginagamit niyo, Lord, at salamat sa buhay nila na naging partner namin sila sa iyong gawain dito sa Kabuko, Panginoon, at sa marami pang gawain na pagkakatiwala niyo po sa amin. At ganoon din, patuloy pagpalain din, Panginoon, ang lahat ng mga pangailangan, Panginoon, ng bawat missionaries, Lord, na nagkalat sa buong mundo. Especially sa pangunguna ni Pastor Rayos, Panginoon, sa Paboy, Panginoon, sa bawat mga gawang ginagamit niyo sa lugar ng Thailand, sa Cambodia, Panginoon, sa Indonesia, Lord, sa bawat panggawa nagkalat, Panginoon, na patuloy naglilingkod sa inyo, sa Papua New Guinea, Panginoon. Continue to bless the needs of every missionaries of yours, Lord, and continue to encourage them, strengthen them, Lord, sa gitna ng mga pagsubok, Lord,
sa hirap ng mission, Panginoon. But we know, Lord, that you are the God who will guide every missionaries of yours and provide ang mga pangailangan po nila. At ganoon din, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas ay pinagkakatiwala din po namin sa inyo ang lahat ng mga pangailangan ng aming bansa na muli manimbalik muli ang ekonomiya ng aming bansa, Lord. At pangunahan niyo ang aming Presidente, si Bongbong Marcos, sa kanyang pangunguna mula sa kanyang mga gabinete. At patuloy niyo, Lord, na pagpalain ang mga pangailangan ng bawat Pilipino, Panginoon, especially sa kawalan ng hanap buhay, Panginoon. At ganun din, Panginoon, magbukas pa kayo ng opportunity, Lord, to help our nation, Lord, to have more investment and continue to bless every Pilipino na naglilingkod sa inyo, especially na nanampalataya sa inyo, na naglilingkod sa kagubatan, sa isla, Panginoon, o sa anumang lugar na kung saan nyo po silang nilagay, Panginoon. Patuloy kayo, Lord, na makita nyo silang tatapat sa inyo, nililingkod sa inyo, at inaabot ng yung mabuting balita, Panginoon. At pagpalaan niyo rin po, Lord, ang aming mga mababatas, Panginoon, sa bawat na sinusulong na batas, Panginoon, and help our nation, Lord, na ilayo niyo po ang aming bansa sa mga immoralidad, Panginoon, na sinusulong ng mga batas, Panginoon. At patuloy kayo manguna sa Christ Mission Center sa lugar ng Bukidnon and continue to provide the needs of Christ Mission Center, especially sa pagtapos sa kailang building project, Panginoon, na sa iyong biyaya ay makapagsiwala na po sila ng pag-aaral ng mga 10 estudyante na ito na susunod, Panginoon, sa maglilingkod sa inyo, sa tupang pagkakatiwala niyo sa kanila, Panginoon, sa mga pastor na to. O Lord, thank you for everything you've done and we entrusted everything to you, ang mga panalangin na to. At ito lamang samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And this time po, ay ibigay po natin ang oras sa ating speaker po, si Pastor Jonathan. Hello, good morning. Ba't maraming absent? Ilang buwan, Brother Ira, na kailan ko yung nag-last nga preach ko dito? Ha? May? June, July, August. 3 months? No, 3 months yung wala ko dito. Kumusta kayo? Ha? Okay lang kayo? Ba't parang malungkot kayo? Ha? Nakakape na kayo? Salamat, Ma'am Miriam, sa kape. Akala ko may ghost na iinom ng kape kasi tinagay niyo na sa upuan eh, no? Ayan. Nauso na naman ang ghost project. Ha? Talagang i-pray natin ang ating bansa dahil medyo hindi maganda, no? Daming namatay sa baha dahil sa leptospirosis. Pero yung mga politiko natin nagpakasarap sa pera ng mga mahihirap. Hindi ako namumulitika dito, pero ako'y nalulungkot talaga sa pangyayari sa ating bansa. No? Praise God na pinag-pray natin, no? Brother Ira, pinag-pray natin ang ating bansa, ang ating presidente. Pero sana naman ay may managot nito, no? Sa nangyayari. Ako'y kumukulo ang dugo sa nakita kong investigation at yung pag-interview nila ni Julius Babaw sa Diskaya family, no? Sa Pasig. Sabi ko, grabe na to. Sobra-sobra na itong pag-aabuso nila, no? Sa pera ng bayan.
Masakit, no? Masakit isipin bilang pastor na nagpe-pray tayo araw-araw para sa ating gobyerno, pero walang nananagot sa hindi na kasamaan kademonyuhan na talaga ang ginagawa nila. Can you imagine? Okay na lang sana magbili ka ng isa, dalawang ilagay na lang natin pinakamurang sasakyan na high-end. 20 million, no? 20 million, pinakamura na yan. Di ba? Okay lang sana isa, dalawa. Pero yun the same brand, iba lang ang kulay para lang talaga na ipakita sa buong mundo kung ano ka kakayaman. Yan pala ang sinabi ni Vico Soto, no? Sila pala yung tinira niya, na yumaman ka nga, pero galing sa nakaw. No? Napakasaklap talaga, no? Pasensya na kayo, ha? Nagsasamba tayo sa Panginoon dito, pero minsan ako'y nanglulumo, lalo na ang ibang biktima sa baha or sa leptospirosis, mga Kristiyano pa, no? Mga member pa natin. Yun ang masakit. Alam niyo ba, kaya ko mang kumain ng mga mamahalin, no? Kaya ko man magpayaman, pero I commit myself as a servant of God na pag may gulay lang dyan, okay na yan. Bakit? Anong prinsipyo ko? Daming mga pastor na hindi nga makakain. Tapos ito ako ngayon, pastor din, nagpakasarap. No? Di ba? Parang hindi ko malunok. Ha? Kaya for 9 years dyan sa Bacoor, no? Pinili ko talaga na huwag na akong magpasahod. Sa inyo niya na lang pera niyo yan. Ha? Although may binibigay sila sa akin. 9 years ako dyan sa simbahan. Tulong na lang ako sa inyo. No? Bible study, preaching, Sunday school. Huwag na niyo kong bayaran. Ibang pastor na lang ang bigyan ninyo. Oh. Sa totoo lang, hindi kayo maniwala siguro. No? Magkanong binibigay nila sa akin dyan? Weekly? 400 pesos. Yan ang talaga, 400. Una, 300, no? Pero mayaman yan. Dami mga buses yan. Ha? Pero 400 pesos. Weekly. Brad, anong trabaho mo? No. Huwag mo lang isabing sahod mo. I know, siguro minimum lang, di ba? Ilang anak mo? 2. Very good. No? At least 2. Mabuhay. Ako, isa lang. Pero sobrang mahal ang tuition niya sa Ames. No? Sa sahod mo, I'm sure hindi 300 or 400 pesos ang weekly mo. Di ba? Mabuhay ka? Nabuhay naman. Di ba? Walang pastor nga kahit sa mga bundok niya ang allowance 400 pesos weekly or every Sunday. Ang minsan nga, hindi pa ko nila mabibigyan. Diba? Bakit ka mo? Kasi binigyan man ako ng Diyos ng skill, ginamit ko yan. Kung wala na talaga akong makuha na ng source, pwede ako magturo English, pwede ako magturo online, pero pinili ko yung sideline sa LTO at saka sa TESDA. No? Diyan ako nabubuhay. And by the grace of God, no? Kahit walang sahod for how many years? More than 30 years ako pagkapastor, hindi talaga ako nakadepende sa simbahan or sa sahod ng pagpipreach sa gospel. But in fact, biblical talaga yan that if you preach the gospel of God, you are deserving to receive compensation. Pero pinili ko yan na
mag-preach, mag-share, mag-work sa simbahan na walang kapalit kasi napakasarap po nga maglingkod tayo sa Panginoon nga volunteer, no? Or walang ini-expect nga na pera. And in spite of that, na with meager income, pero blessed ako ng Panginoon. Last April, na fully paid ko yung expander na yan. No? Grabe kabigat. No? 22,500 a month for 5 years. Pero last April, na fully paid. Hanggang ngayon, yan ang nagtutulong sa akin para po makakain kami sa aking anak at mapaaral ko siya sa Ames. No? And by the grace of God, this year or next year, mag-graduate naman siya, kay third year naman siya. At ang ika-fourth year niya pala ay magsakay na sa barko for tawag niya OJT. No? Kay hindi siya ma-fully BS or may bachelor kung hindi siya makasakay 1 year. No? Ako pa rin ang magbabayad. So siguro, domestic lang, pero ang aim namin na maka-international siya later on kung mag-graduate siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako nag-expect na bayaran mo ko later on. Para sa iyo yan. Para pag magpag-asawa ka, hindi mahirapan. Okay? Problema lang kasi, bata pa, nagjuwa-juwa na. Pero warningan ko talaga siya. Kasi mag-isang anak lang yan eh. No? Warningan ko talaga siya. Pag makabuntis ka, nga nag-aaral ka, ang juwa mo, sobrang bata din. No? Grade 12 pa lang ngayon. Ilang taon na sila. Siya, third year ngayon sa college. Sinabihan ko siya, pag mabuntis mo yan, siyempre, pakaslan mo yan, di ba? I will never support you and I will never attend your wedding. No, warningan ko talaga siya. At bahala ka sa buhay mo. I will stop supporting you. Ginawa mo yan. Bakit ka mo? Gusto ko nga makatapos ka. Okay? Huwag kang susunod dyan sa iba dyan na hanggang nanganak, depende pa rin sa papa. So, praise God talaga. Hanggang ngayon, hindi man nabuntis. ang jowa niya. Tapusin mo yan. But, kung makatapos ka, makagraduate ka, kahit ako pang gagasto sa kasal mo, walang problema yan. Huh? So, ganun po, no? Praise God na ang Diyos ay patuloy parang ikuan niya. Sino yan, no? Hindi ba yan ang nag-clamp? Hindi. Akala ko i-clamp niya eh. Gasol pala eh. Kinabahan ako. Pag i-clamp nila, i-request niyo sa barangay na pastor namin yan. Ha? Okay? Ang topic binigay sa akin, very common but very beautiful message. No? The price of redemption. Napakaganda. Okay? Isang verse lang muna and then later on, ay basahin natin yung iba. Our time is, ang aking cellphone pala, napasok doon. Anong time? 11:05. Okay, please bear with me. I will try my best to finish 12. Pag 12 na hindi pa ko tapos, ma'am, kalimutan po pangalan ni ma'am, na Aisa? Ganda. Ira din, no? Nakalimutan ko eh. Ma'am, bakit hindi ka na nagpe-play ng piano? Ha? Nahanap kita eh, na mag-play ng piano. Okay. Kayo ha, may mga gifts sa music ha. Give your time. Let's serve the Lord. Mamamatay lang tayo. Okay? Kung hindi kayo maglingkod sa Panginoon, mamatay din kayo. Pag maglingkod ka sa Panginoon, mamatay ka rin. Hindi piliin na natin maglingkod sa Panginoon. Amen mo ba? Di ba? Okay lang sana kung hindi ka maglingkod sa Panginoon, hindi ka mamatay.
Okay yan, hindi ko maglingkod, Panginoon. O, patay man tayo lahat eh. Di ba? Maglingkod tayo, mga young people. Tulungan ninyo. Ha? Kailangan may magtulong dito sa music. Okay, tayo, 1 Peter 1:18 and 19. Andito pa sa kwan, ilagay ba ninyo? Yan. Okay, 1 Peter, ready, begin. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of the Lamb, without blemish and without spot. Lord, bless your words into our hearts and bless me as I impart to them your message this morning. Bless us, O God. Open our hearts and our minds, and may the Holy Spirit will control us and convict us. Lord, I'm sure all of us here in this morning are not perfect. We came here with so much struggles in life, with so much pressures and problems. I pray, oh God, you will comfort us with your word and challenge us this morning that before you go out from this place later on, we receive that spiritual blessing. Bless us now in Jesus' name. Amen. Upo po tayo. Maraming salamat po. Okay? Nakakatiyak ako na ilang beses na natin narinig itong mensahe. Ang presyo, ang kantidad, ang halaga ng pagligtas ng Diyos sa ating mga buhay. Redemption means your soul and life is safe. Anytime we die, anytime we leave from this place, because this is not the place, beloved. This is not our place. Ano man ang mansyon mo, ang bahay ngayon, ano man kaganda ng sasakyan mo ngayon, iwanan mo yan. Amen po ba? Example of that, my wife, wala na. Di ba? Masakit man sa kanya na iwanan ako at saka ang kanyang anak at saka yung pamilya niya, mga kapatid, no? O trabaho niya, masakit man. But she has no choice, mga beloved. You and I has no choice. Whether you like it or not, we're gonna live from this world. This is not our home. Kaya, expander nga sasakyan, okay na yan. Di ba? Isang bahay nga makatulog ka na mahimbing at may aircon man lang, okay na yan. Ano pa ang hanapin natin dito sa buhay because iwanan mo man lang yan. Di ba? Kaya nagtataka talaga ako sa tao, no? Although I understand this family, no, na well-known na sila ngayon sa social media, this Kaya family. Sila pala yung tumakbo mayor kalaban ni Vico Soto, no? Sila ba yun? No? I understand na ganyan ang pagkabaliw nila sa mga sasakyan o anuman ang ari-arian nila. I understand that. Why? Because they are unbelievers. Right? But tayo mga Kristiyano, please, don't follow that. Kung sobra-sobra na talaga ang inyong malinis na resources, malinis na pera, then, ang daming mga missionaries, ang daming mga pastor nga gutom, help them, support them. Bakit kasi na may mansion ka na, hala, bili ka pa kang another mansion. Anhin mo yan. Kapatid ko sa Cagayan de Oro, engineer siya, yumaman din siya dahil contractor din siya. Pero malinis yan. Hindi siya involved sa government. Sarili niya talaga yan. Engineer siya civil engineer siya normal yan, pero malinis talaga yung resources niya. Contractor siya di ba? Isang bahay, may ginansya talaga siya. Normal yan. Normal yan. Di ba?
And so, minsan magkita kami, libre talaga ako lahat. Pupuntayan siya, siya lang naggasto lahat. Hiramin niya yung expander ko. Siya lang lahat maggasolina, RFID, lahat. May bibigay pa yan pera sa akin. Di ba? Malinis yan. Sasakyan niya, 3, may binili pa siyang bagong truck ngayon dahil kailangan sa project niya. Okay. Maganda ang bahay niya, pero hindi mansion, hindi mga mamahalin nga sakyan. No? Normal nga tag 1.5 million, yung mga Navara na yan. Normal yan, di ba? Tapos na lahat mga anak niya. Ang anak niyang lalaki, pumasa din sa pagiging civil engineer. Hindi lalo silang yumaman, di ba? Pero malinis sila. Anong ginagawa niya? Siya ang patayo ng mga Bible school na pag may makita sa simbahan na sobrang mahirap, puntahan niya yan. Puntahan niya yung pastor. Pastor, anong kulang niyo dito? Nagsusuport siya. Kaya, binibless siya. Bakit? Hindi na siya panaginip pa ng yung mga Bentley na yan, yung mga Mercedes-Benz na yan, yung mga mansion na yan. Hindi na. Bakit? Nasa utak niya yan. Naiwanan malang niya. Yan ang mga bagay na yan. At kami mga anak, kasi missionary ang pastor namin eh. Kami mga anak, yan talaga ang puso namin. Bakit? Ganyan kami pinalaki ng tatay namin. Huwag kayong magganid sa pera. Tulungan nyo ang mga tao. Tulungan nyo ang simbahan. Tulungan yung ibang mga pastor. Kaya ganun ang ginagawa niya. And mostly sa mga pastor sa ating grupo, pag pumunta sa Cagayan, siya yung tinatawagan, Engineer, pwede mo ba akong isundo sa airport? Siya yung tigsundo sa mga pastor. Sa airport, kasi malayo ang airport sa Cagayan de Oro eh. Nasa Lagindingan pa. Totoo yan. Hindi ko pinipuri yung kapatid ko Hindi. But, naglilingkod talaga siya sa Panginoon. Yung Bible School sa Bukidnon na yan, kung kilala nyo, kung nakapunta kayo dyan, dati, grabe kapangit yan. Walang nagsusuport eh. Ngayon, napakaganda ng Bible School. Bakit? Siya ang engineer dyan. Ganda na kayong mga structure. Di ba? Why? Because of this redemption. Kung naniniwala ka, naniligtas ka na ng Panginoon, and you experience this priceless redemption, kapatid, makikita yan sa buhay mo. Kahit anong problema sa simbahan, kahit inaaway ka na, kahit marites ka na sa ibang mga membro, nagpapatuloy ka. Bakit? Hindi tao ang nililingkod natin dito, kundi ang Diyos. Bakit? Because we were saved by the priceless blood of the Lord Jesus Christ. Napakaganda po ang introduction natin dito. Mayroong isang hayop. Hayop Hindi tao Hayop. Okay? Punta sa introduction natin. The story of a mother octopus. Famous ito sa YouTube. Kahit sa YouTube, tingnan niyo dyan. Kasi doon ko to nakita sa YouTube. Ang isang totoong nangyayari, scientific ito. Anong nagpagagalaw sa octopus ito? Hindi po sa parehong tao nga feeling, kundi instinct ng ginawa ng Diyos sa kanila. Pero tingnan ninyo ang kanyang pagsakripisyo sa kanyang mga anak. She hides herself in a safest place, no? Mga ilalim para hindi siya kainin din sa ibang mga animal or sea animals na kumakain ng ibang sea creatures, no? Mag-hide siya sa mga maliit lang talaga na butas na kasya lang siya, no? Hides the safest place and hatch her eggs, mga thousands of eggs, and stayed there for 6 months without food. Hindi siya makaalis. Bakit?
by the time nga alis siya, kahit 1 minuto lang, mamamatay lahat ng mga eggs niya. Or kakainin sa ibang isda. Okay? 6 months without food until she dies because of hunger. Grabe, no? Pag tingin ko to, video talaga to. Pag tingin ko nito, sabi, grabe, no? Hayop. Pero ang instinct sa isang mother, no, that she is willing to sacrifice herself, that even giving her life for her kids, for her eggs. No? Di bali na mamamatay ako. Di bali na hindi na ako makakain, basta ang aking mga anak ay mabuhay lang. A sacrificial kind of love. Diba? Although ang ating topic hindi about love, but our topic is about the price of your redemption. Ang presyo, ang halaga ng inyong kaligtasan. I use this introduction because I was really amazed by this animal. Kasi, can you imagine, no? Hayop sila, walang pag-iisip, walang damdamin pareho sa atin. And yet, magawa nila ito. Mamamatay talaga siya. Bakit? 6 months, can you imagine, hindi ka kakain? Tayo nga, isang araw, nanginginig na tayo eh. Di ba? Ako, hindi talaga pwede magutom dahil one time na hospital na ako sa ulcer eh. Anong sabi ng doktor? Pastor, kahit wala kang ganang kumain, at least may laman yung bituka mo. No? Kahit biskwit lang. Kain ka lang ng kain. Iyang problema. Pag hindi ako makakain ng kanin, no? Sa buong araw, nanginginig talaga ako kung biskwit lang. Kaya, it is really a struggle for me na magpapayat. Bakit? Nanginginig ako eh. Sa gutom. Pangalawa, sumasakit ang ulo ko. Pag magutuman ako. Kaya nagsasuffer talaga ako. Kaya mahirap talaga sa akin magpalait ng tiyan. Naglalaro man ako ng basketball, pero hindi araw-araw. Kaya later on, after my preaching, hindi na ako maka-fellowship sa inyo. No? I have to go dahil ang church namin dyan sa Kwan, nagsiselebrate next month ng aming anniversary. So may mga palaro yan. So sasali ako. Basketball mamaya, mga alauna daw. O ganun siya. Di ba? Ang problema, tapos ko basketball, gutom naman ako. Labas nga yung taba, pero babalik man lang siya kaagad eh. Di ba? So, hindi ko ma-imagine. And at first, I cannot believe this story. Pero, ni-research ko talaga, yan talaga ang lalabas sa science, no? Ang octopus na yan. Hindi talaga siya mawawala. So, ano po ang price? Punta na tayo sa mensahe natin. Ano po ang presyo sa redemption na ginamit ng Diyos para lang ikaw at ako ay maligtas? Number 1, the Father's love. Okay? John 3:16, no need for us to open the Bible, but all of us memorize this. All of us, let's say it in memory. Ready? Begin. John 3:16. Napakagandang verse na yan sa Biblia. Kapatid, the cause of everything, the cause of saving you is the love of God the Father. For God so loved the world. Yan talaga ang cause of all cause. Ha? Yan talaga ang umpisa sa lahat na dahil sa pagmamahal mo. Ha? Naligtas ka.
everything after that love of God the Father follows. Hindi po mauna ang kamatayan ni Kristo. Hindi po mauna ang pagbigay na kanyang buhay later on. Yan din ang ating mensahe. Hindi po ang pagtanggap mo. Hindi po ang pagsisi mo. Hindi po ang pag-iyak mo. Hindi po ang pagbibigay mo. Hindi po ang pagsamba mo. No. All of these are just the result of your redemption. All of this are just the result of God's love for you. You know what? Love is the beginning of all. Ano, tinawag siya sa commander niya. Yan ang problema kung military ka. Uwi ka dito muna dahil may gulo dito. Hindi, joke lang. Anyway, mga kapatid, hello, ladies and gentlemen, do you believe that God loves you very much? Amen. Then, everything will just follow. Huh? Sabi niya dito, this is the ultimate cause of our redemption. Ultimate. Wala na pong makalabaw nito. Wala na pong ibang cause nito. Bakit nangyari ang ating kaligtasan? When you have somebody, okay? When you love somebody, your intellect, emotion, and will definitely will be affected. Diba? I-apply lang natin sa human relationship. Diba? Wala naman sigurong bata dito. All of us are adults, and I don't believe na may isa dito sa atin na hindi pa naka-experience siya ng pag-ibig. Diba? Natatawa ako sa isang post ba yon sa Facebook. Umiyak siya. So tinanong siya, bakit umiyak ka? Sabi niya, wala na nga akong jowa. Kinaltasan pa ako ng pag-ibig. Tawa ako ng tawag. Naintindihan nyo yung joke na yan? Iyak na siya ng iyak. No? Umiyak siya. Bakit? Okay lang. Okay? Kasi wala na daw siyang jowa. Kinaltasan pa siya ng pag-ibig. Tawa ko ng tawa. No? A simple joke as that, well, mawala yung problema mo ba? No? Ang dami pa dyan sa Facebook. Kadalasan kasi, ang lumalabas sa Facebook ko, mga Bisaya, no? Cebuano. And it's true. Diba? Pero, kahit wala kang jowa ngayon, or girlfriend, or boyfriend, at least naman, naka-experience ka, na in love ka sa isang tao. Di ba? Deny it or not, I won't believe you. Okay? One time, high school ba ito? Pero bata pa, no? Siguro 3rd year o 4th year. Na-inlove ako sa teacher ko. English teacher ko. Hindi man siya maganda, pero ang bait. Grabe ka bait nga teacher. At, inalagaan niya talaga ako. Kaya later on, nag-English teacher din ako. Not because of her, but at that time, 4th year ako, 16 years old. It was my first time to feel na ganyan ang feeling pala may love. No? Pero, siyempre, hindi ko na sinabi sa kanya, dahil siyempre, teacher mo estudyante ka lang, nahiya ka man. Tinago, hanggang ngayon, hindi niya talaga alam na, I don't know kung love talaga yon or baka crush lang. No? Kasi bata ka pa eh. Pero ito yung resulta. Pag ma-inlove ka, ang isip mo, ang utak mo, nasa sa kanya lang lagi.
Pagising mo sa umaga, siya na yung iniisip mo. Sana yung cellphone. Bakit? Magkumusta ka? O kahit mo lang ka, good morning. Di ba? Araw-araw yan. At magtataka ka, nga hindi ka man mahilig mag-text, pero nang na-in-love ka na, hindi ka nagsawa umagang-umaga, every morning, every day, the same message, hindi ka nauumay. Ano ang tawag mo, no? Mahal. Anong tawag mong boyfriend mo, ma'am? Maniwala ko. Mami Rian, wala pa tong boyfriend? Ha? Ay, bawal? Ilan ba ang edad mo? 21, bawal? Bakit? Kahit na. Ilang edad mo? 26. Ito ba yung girlfriend ni ko, no? Sino pa yung anak mo? Ayan, ilang edad niyan? 23, bawal. Mamirihan. Mag-spinster yan sila later on. Intindihan nyo anong spinster? Tumandang babae. Hindi magkapag-asawa. Bahala ka. But anyway, intellect, emotion, di ba? Mag-react ka kaagad, no? Very sensitive ka. Sa ibang tao, hindi ka man sensitive. Pero sa kanya, madali ka magalit, madali ka magselos, no? May tumabi lang lalaki sa kanya, no? Nagagalit ka. Emotion yan. Binigyan ka lang ng ballpen, grabe mo ng tuwa. Ballpen lang yan. Di ba? Kasi mahirap lang lalaki eh. Hindi man yan makabili ng mahal eh. Pero ballpen lang, grabing saya mo. Bakit? Na-inlove ka eh. Ano pa? Will. Di ba? Will. Hindi mo man gustong gawin, pero ginagawa mo. Bakit? Na-inlove ka. Ang will always be the last. Bakit? Susunod ito kung anong sa utak mo at saka sa emotion mo. Hindi ito manguna. Hindi ito manguna. That's why, dahil sa love ng Father, anong will, anong action niya, pinadala niya ang bugtong anak niya. Kaya pumunta tayo sa second point, ang presyo ng redemption is, second, mamaya nataho, bili talaga ako niyan, mamaya. The life of Jesus Christ. Yan. Okay? Grabe kamahal nga presyo to. Ang buhay talaga ni Jesus. His life is so precious, but the Father was willing to give up His only Son. And Jesus Himself, gaano man kasakit, no? May prayer siya, na alam na niya, days na lang para magtiis siya, magdusa siya sa kasalanan ng mundo. One time, ang prayer niya is, Lord, or Father, pwede ba na maiwasan ko tong cup of sacrifice, cup of pain, no? Dahil alam niya na mamamatay na siya in a very violent and painful death. Meron kasing mga kamatayan na tulog ka lang, no? Kaya sarap tong mga kriminal nga, kung may death penalty sana tayo, pero sa ibang bansa, no? Mayroon. Ang sarap ng kamatayan nila, no? Ang salbahe ng ginawa nila, kadimonyohan ng ginawa nila, pero ang sarap ng kamatayan niya, lethal injection, tulog lang. Injeksyonan ka na ng lason, walang pain talaga yan. Walang pain.
Yun na nga, human rights, human rights. Kung kawawa man yung pinatay nila, kawawa man yung bata na ni-rape nila, diba? Sinunog pa. But the life of Jesus Christ was so perfect. Dalawa po, no? Dalawa po ang importante sa buhay ni Jesus Christ na magdala ng kaligtasan sa buhay mo. His perfect life. Okay? Bakit perfect kailangan? Because hindi po pwede nga ang magsakripisyo in behalf sa atin, magkasalanan din. Hindi pwede. Kaya in the Old Testament, no? In the Old Testament, ma-involve ko yan sa mensahe in the third point. In the Old Testament, kailangan mag-offer ka ng hayop, kailangan po siya perfect. No, explain ko yan later on. Second, his humble life. Grabe ka humble na Diyos, na tao. Si Jesus Christ. Very humble. Now, without His humility, hindi po ma-accomplish ang kaligtasan. Kasi, pag hindi humble si Jesus Christ, nung nagbuhat-buhat na siya sa kanyang cross na bigat-bigat, anong ginawa sa kanya? No? May sipa, may dura. No, ngayon, kung hindi siya humble, hindi siya nagpakumbaba, Diyos siya di ba? Nabuhay niya nga si Lazarus Di ba? Nung buhay pa siya. Hindi pa siya namatay. O sino pa yung binuhay niya? He has done a lot of miracles. So kung hindi siya nagpakumbaba, hindi po magiging perfect ang kanyang sacrifice. Halimbawa na lang, pagdaan niya na nagtumba-tumba na siya or dahil sa bigat ng cross niya, may nagdura, kung hindi siya humble, anong mangyari sa nagdura sa kanya? Di ba? Isang ganun lang niya. Pak, kidlatan, Lord, kidlatan mo siya. Pak, kidlat siya Patay. Di ba? No, ngayon, kung ginawa yun ni Jesus Christ, kumpleto ba ang kaligtasan? Hindi. Kaya ang isang ugali na isang tao na sumunod sa buhay ni Jesus Christ at niligtas niya at nakatanggap ng kaligtasan, ang isang ugali na mailabas sa buhay niya is humility. Walang question dyan. Walang question. Automatic yan. Matic yan. Diba? Hindi ka na anong tawag yan sa Tagalog? Trabaho, no? Na kailangan i-overcome mo yung pride, na kailangan araw-gabi hindi ka matutulog para lang matrain ka na magiging humble. No! After accepting the Lord Jesus Christ, matik na yan. Lumabas or lalabas ang pagka-humble mo. Because of this. The humility of Jesus Christ cannot be compared to any person. Grabing pagpaubos talaga. That's why Apostle Paul, that is his message in Philippians. It is not a robbery for him to be equal with God. And became obedient even to the death on that wicked cross. Mga kapatid, the life of Jesus Christ is the center of our redemption. Without the life of Jesus Christ, there will be no sacrifice. Without His birth, there will be no cross, no sacrifice.
and without His 33 years of existence in this world, in a normal life of a human being, there will be no sacrifice. Tandaan na ninyo. And that is why in every Christian churches should be centered not the teaching of the Lord Jesus Christ, but the life of the Lord Jesus Christ. Ang sinusunod natin dito, lalo na ang ugali niya, not in the perfect state niya, imposible magiging perfect tayo. Okay? Sa langit na lang tayo magiging perfect. But, i-follow natin talaga ang humility niya. Of all characteristics of the Lord Jesus Christ, ang humility ang pinaka foundation, ang pinaka-importante sa ating mga buhay. Dala na dyan ang pag-ibig, of course. Because love is kung sa math pa, a constant denominator. No? Ang pag-ibig. But humility is very, very difficult. Napakahirap po yan. Kung sa inyo lang na kakayahan, hindi talaga natin ito magawa. Ang pagkahambol. Lastly, Mama Ira, do you still have a time? May time ba ko? Ilang minutes? 20 minutes. Very good. Okay. Lastly, all right? The third, this is now what 1 Peter or Apostle Peter has said to us. Okay? The blood of the Lord Jesus Christ. Now, bakit iba po ang life, iba po ang blood? Okay? Explain ko sa inyo. In the Old Testament, the number one requirement so that there will be covering of any sin. Okay? Ano mang kasalanan na magawa mo sa Old Testament, makover yan sa mata ng Diyos kung ang i-offer mo, ang i-sacrifice mo ay dugo. May dugo. Yan ang number one requirement. Okay? Pangalawa na lang yung lalaki. Kailangan lalaki ang hayop. Alright? Hindi man in-explain sa Bible bakit hindi tatanggapin ng Diyos ang babae. Hindi man niya i-explain. But maybe it is connected again with the sin of Adam and Eve. No? Nauna kasi ang babae nagkasala. Kaya part ng curse nila, pati ang offering, hindi tanggapin kung babae ang hayop. Oh! Totoo yan. Lalaki talaga. Alright? Pangalawa, walang kapansanan ng hayop. Kahit kunting sakit sa balat, hindi na pwede. Ganun po kahirap sa Old Testament. Bihira ba lang hayop na walang sakit sa balat? Bihira lang talaga. Mayroon talaga yan. Pangatlo, kailangan po anong klaseng animal. May mga hayop na hindi tanggapin. Number one is baboy, swine. Hindi pwede ang baboy. Again, dirty animals kasi, mga aso. Diba? Lahat, kung ano lang sinabi ng Diyos na mga klaseng animal, yun lang talaga ang i-offer mo. Yang kumakain lang ng mga damo. Clean animals. Tapos, may kwan pa, included pa yung paa, no? Grabe kahirap. Lahat yan, sundin mo yan. Pag magkamali ka, kunti, pak! Hindi ka tanggapin ng Panginoon. At once i-reject ka ng Diyos, napakasaklap yan. Bakit? No forgiveness. And there's no forgiveness in the Old Testament, no blessing. Susunod talaga yung blessing na yan.
either material man or spiritual blessings, but susunod yan after sa offering, after sa worship nila. Okay? Blood of Jesus Christ in the New Testament, permanent na siya. Forgiveness of sins. Hebrews 9:22. Permanent na siya. Forever na siya. In the Old Testament, temporary lang. Okay? Temporary covering of sin. Kaya, kung anong araw, anong buwan sila, pag sabi ng Diyos, okay, bukas, you offer me a sacrifice. Offer ka tayo. Lahat. Hindi naman every Sunday. Okay? Siguro once a month. Kasi kung every Sunday, naku, ang templo nila, mga moy. Kasi papatayin mo yung hayop, diyan talaga sa altar eh. Kung 1,000 katao yan, 1,000 din kahayop ang patayin mo. Kasi individual siya eh. Okay? Ang dugo, pag mag-scatter na siya, pag tuyo niyan, mangamoy siya. Yan. Tapos sa likod ng templo, diyan nila lulutuin ang flesh. Ha? At kailangang malinis na malinis ang loob ng templo. So, trabaho na yan sa mga priests, sa mga sacerdote in the Old Testament. Pero sa likod ng templo, yan, diyan na sila maglinis ng mga hayop. Tapos, lulutuin nila, kainin din nila ang mga laman. Okay? Kung sobra na talaga, hindi na makaya kainin, kailangang may lugar din sila kung saan ilibing nila ang mga namatay na mga hayop. Okay? Tapos ang dugo, bawal kainin, bawal inumin. Yan. Daming rules yan. Basahin niyo sa Exodus. Dami yan. Magkamali ka dyan, tudas ka. Napakahirap po. Kaya, pasalamat talaga ako bilang pastor, no? Bilang tao. Pasalamat ko, inisip ko yan maraming pagkakataon. Ha? Pasalamat ako na bilong ako sa New Testament. Hindi ako nabilong sa Old Testament. Grabe kahirap. Grabe kahirap. Lalo na sa mga pastor. Kaya kung nagpatuloy yan, kung hindi namatay si Jesus Christ, nagpatuloy tayo ngayon sa Old Testament, naku, mga moy ang simbahan. Woo! Grabe ka topsy-turvy or hassle sa mga pastor. Kasi siya man lang ang may authority na magpatay. Ay, grabe. Tapos hassle sa inyo. Every time magsimba kayo, magdala-dala kayo ng hayop. Tapos kung mayaman ka, hindi rin tanggapin ng Diyos, ibon lang dalhin mo. Oh. So, Ma'am Miriam, wala na. Baka pirming dalhin ito. Okay? Hindi tanggapin ng ibon. Ang mga ibon para lang sa mga mahihirap. Mga kapatid, the blood of the Lord Jesus Christ is the main price of our redemption. Napakalinaw yan. Anong sabi? Let's go back sa 1 Peter and we will close on this. Okay? Let's go back to 1 Peter. Chapter 1 verses 18 to 19. Knowing that, alam na natin yan, knowing that you were not redeemed, hindi kayo binili, hindi kayo niligtas with corruptible things like silver or gold. No? Kaya mga kapatid, kung may reliyon nga nagtuturo sa inyo, na sige, bayad lang kayo, bayad lang. Kada bisa or kada bayad lang kayo para galing sa limbo, pupunta sa purgatorio, kung sige ka pabayad, tatalon ang kaluluwa mo sa langit. Kapatid, kung hanggang ngayon mga kamag-anak nyo, ganon pa rin ang turo, kawawa talaga. It's very clear by Apostle Peter, with corruptible things like silver or gold. Pera ito.
pera. Ha? Hindi po tayo nabili or naligtas sa pera, sa material na bagay. Ha? Kaya huwag niyong isipin na nagbibigay kayo ng tithes, nagbibigay kayo ng offering, maligtas kayo. Hindi po yun. Hindi po yung turo natin. Resulta lang ito sa inyong kaligtasan. Kailangan tayong tumulong sa gawain ng Diyos. Kailangan natin magsuporta sa mga pastor. Okay? Silver or gold, from your aimless conduct received by tradition. Oh, ano ito yung aimless conduct? Ha? By your tradition. Yun na, ang mga maling turo. Tradition yan sa simbahan. Alam nyo saan yan ang galing na turo? Sa 1500 or 1600 in the Middle Ages, no? Sa Reformation era, kung pag-aralan ninyo ang church history, no? Kaya nga si Martin Luther, isang monk, isang priest, German siya. Ang laki-laki ng simbahan niya sa Germany. He was an honest monk. He was a very devoted priest. Catholic. Catholic. Nagrebelde siya dahil nag-imbento ang Pope ng bagong katuruan. Anong katuruan ng Pope? Ha? Ang inyong mga kaluluwa ng inyong mga kamag-anak, wala pa sa langit ngayon. Kung mga bata, limbo. Kung mga adult, nasa purgatorio pa. So, kailangan kayong magbayad. Bakit? Plano ng Santo Papa at that time, magpatayo ng pinakamalaking basilika or simbahan. Wala silang pera. So, nag-decide itong mga pari or Pope mismo, gagawa tayo ng bagong katuruan. Okay? Kasi ang Pope dati, grabe ka powerful. Kahit hanggang ngayon, grabe ka powerful yung Pope na yan. Diyan nag-umpisa ang purgatorio. Tradisyon, nagiging tradisyon na. Aimless conduct. Mga ginagawa nila. From your fathers. Doon yan galing. Hanggang ngayon, naniniwala sila dyan. Hanggang ngayon, kahit tanungin ninyo mga Katoliko. No? Sorry sa mga Katoliko dito, ha? Huwag kayong magalit, pero yan ang totoo. Kaya napatayo nila yung Saint Basilica sa Rome. Yan. O medyo malayo ang Germany, pero si Martin Luther, sakop siya eh. No? Sakop ang simbahan niya. Sakop siya. Galit na galit si Martin Luther. Kaya, na-famous yung 99 points or thesis, the thesis of Martin Luther, in November 1, All Saints Day talaga. All Saints Day. Alam ni Martin Luther nga pupuntang mga membro niya sa simbahan niya sa Germany. Sulat siya 99 theses kontra lahat sa Papa, sa Pope. Tapos early in the morning, siguro mga alas 4 o alas 3, pinost niya sa pintuan talaga sa kanyang simbahan. Laki-laki. No? Pagpasok ng mga membro, basa nila lahat in German. 99 points. Wala na lang niya 100. Puro against sa Pope. Kaya, nag-umpisa ang Reformation sa Katoliko. Katoliko tayo lahat galing Kaya yung old confession of faith natin, may word pa nga Catholic. Basahin nyo. Baptist confession. Andyan. Pero hindi mali yan. Kasi ang meaning ng Catholic, universal church of the Lord Jesus Christ. Catholic, ako accept ko yan, that I am a Catholic, but not Roman Catholic. Yeah. Well, Catholic,
Kasi ang meaning ng Catholic is universal church. And I belong to universal church. Kaya hanggang ngayon, recite ko yung Baptist Confession of Faith. The Holy Catholic Church, meaning the Holy Universal Church, the Church of the Lord Jesus Christ. Pero hindi ako Roman Catholic. Baptist ako. But nag-umpisa tayo doon sa Reformation. And so, nag-declare si Papa na rebelde, si Martin Luther. At that time, death penalty yan eh. Mag-rebelde ka sa Pope, death penalty yan. And so, anong ginawa? Nagtago si Martin Luther. And Reformation started sa Germany. And then, anong Tagalog sa scatter? Anong Tagalog sa scatter? Nagkalap ang Reformation. Tapos, yan, doon nag-umpisa ang sola scriptura, no? Grace alone, Bible alone, Jesus Christ alone, faith alone. Doon nagsimula. Tinawag nila. And then, Martin Luther was a musician. Doon na sa nag-start ng mga kanta, mga hymns natin ngayon na kinakanta. Ang number one, nagiging famous niya is, A mighty fortress is our God. Kaya minsan, kantahin ninyo yan. Grabe ng powerful nga kanta nga ginawa ni Martin Luther. Although, hindi siya nag-start na Baptist, no? Ang sumulunod or ang nag-follow sa kanya, ito na yung mga Presbyterian, no? Ito yung mga kay John Wesley, no? And sa kabila naman, sa Switzerland, no, na area, pinakamalakas naman sila ni John Calvin, no? So, lumabas yung mga Calvinism. And partly, tayo mga fundamentalist, originally, ang doktrina natin is Calvinism talaga, no? Ngayon lang yan na lumayo tayo sa Calvinism. Nagiging mostly Arminianism siya. So, hindi na ninyo maintindihan yan, but magtanong kayo sa kay Pastor Pugay. Maganda talaga mag-aaral kayo sa church history. Okay? Amen po ba? Naintindihan na ninyo? Ito yung meaning niya. Okay? Verse 19. So, ano nakaligtas sa atin? But with the precious blood of the Lord Jesus Christ, as of a lamb without blemish and without spot. 1 Peter po yan. And then, mabasa pa ni muna sa Hebrews, no? And then, ang Hebrews ay kinuha na yan sa Leviticus in the Old Testament. Mga kapatid, ito pong presyo. Ito pong halaga ng ating kaligtasan, redemption. Okay man yan na dito lang talaga ma-emphasize sa blood, pero I have to include the love of God the Father, and the result are all of this. Life ni Jesus Christ and His blood. Bakit ka mo? Pwede man kasi mamatay si Jesus Christ without shedding His blood. Pwede talaga. Bugbugin ka. Pwede ka mamatay pero hindi lumabas yung dugo. Kulang pa rin. So, kailangan natin yung tatlo. The love of God the Father, the life of the Lord Jesus Christ, pero ang pinaka-importante talaga, ang blood. Now, pwede rin lumabas ang dugo ni Jesus Christ na hindi siya namatay. Hindi rin pwede. Kailangan niya talagang mamatay. Bakit? Because the penalty of sin is death. Diba? Romans 6:23. Romans 3:23. Diba? For the wages of sin is what? Death.
So, para maligtas sa kamatayan, hindi physical, but spiritual death. Para maligtas ka sa kamatayan na spiritual, somebody must die for you. Amen po ba? So lahat yan, yung life ni Jesus Christ, included na yan ang death niya. Right? Birth until His death. Kasi hindi man pwede mo mamatay, mabigay or mapatay si Jesus Christ without His birth. Included yan lahat. The life of Jesus Christ. But again, pwede rin siyang mamatay nga walang dugo. Hindi rin pwede. Okay? Kailangan may dugo. Because blood is the life of a person. So without blood, there is no life. Amen po ba? Yan po ang doktrina. The redemption, our redemption is so precious. Anong conclusion natin? Okay? Let's go to our conclusion. The cost of redemption cannot be overstated. The wonders of grace cannot be overemphasized. Christ took the hell He did not deserve, so we could have the heaven we don't deserve. By Randy Alcorn. I don't know, preacher siguro siya. No? Again, napakaganda po ito. You can take a picture of that. The cost of redemption cannot be overstated. The wonders of grace cannot be overemphasized. Christ took the hell, na pumunta talaga siya sa impyerno, namatay talaga siya. Hindi niya deserve yan. He did not deserve it. He was perfect. And yet, He paid the price of the worst sinners. He don't deserve that. Anong purpose? So, we could have the heaven we don't deserve. We don't deserve heaven. Dapat hell tayo. Hindi tayo pwede sa langit. Sobrang makasalanan tayo. Pero binayaran ng Diyos yan. Through His life and blood. Amen po ba? Naintindihan ninyo ba? Ang presyo. And so, anong application natin? Live a life. Number 1, holy. Second, a servant. Naglilingkod po tayo sa Panginoon. Kahit anong gawin mo para sa Diyos, para sa ministry, that is for God, you are serving. Amen po ba? Hindi po nga naglilingkod na, nakaupo ka lang dyan, tapos mo upo, uwi, next Sunday, upo ka na naman, tapos upo, uwi. Kapatid, hindi po yan paglilingkod. You have to do something inside the church. And tell your pastor, kailangan ipaalam mo yan kasi ang pastor ay tutulong sa'yo. Suportaran ka. Anong gusto mo? Anong passion mo? Music? Ipaalam mo, pastor, I want to help sa music. Go! Okay? Help! Kung sobrang dami ninyo, then scheduling. First Sunday kayo. Ikaw, second Sunday ka. Ikaw, third Sunday ka. Palit-palit. Hindi kay every Sunday, the same faces man kumakanta dito. Okay lang yan, kunti lang kayo. Pagdadami na kayo, kailangan lahat tutulong. Amen po ba? That is, or this is, the application. Alam mo nga sobra kahalaga ang kanyong kaligtasan, then ipakita natin na talagang precious ang cost ng inyong redemption.
Kasi kung hindi nyo bigyan halaga yan, that means hindi nyo alam, hindi nyo naintindihan ang kapalit niyan. Just like material things, di ba? Anong pinakamaliit na sobrang mahal? Siguro, sing-sing. Or hikaw. Yung lalaki, hindi man naghihikaw. Although ngayon, uso na mga lalaki naghihikaw. Pero hindi yan pwede sa atin, mga Kristiyano. Ha? Mga young people, mga lalaki. Bawal po sa atin, mga lalaki maghikaw. Ha? Tanggalin natin yan. Alright? Kung na may natamaan, pasensya. Kailangan sundin natin yan. Huwag magalit sa akin. Kasi nasa Old Testament po yan. Ha? Anong sabi ng Diyos sa Old Testament? Kung kayo na aking mga anak, bawal butasan, bawal anong gawin nyo sa mga balat nyo, ha? Bawal po mga tattoo, no? Anything na inasaktan-saktan mo ang ganyong katawan. Nasa Old Testament yan. Kailangan sundin po natin yan. Ang may butas lang ay yung mga slave. So, sabi ng Diyos, para malaman ko nga slave ka, butasan mo. Mga tenga nyo, or ilong nyo. Pero kung anak, kita, bawal. Mga young people, mga lalaki, okay lang yung mga babae. Hindi yan kasali sa mensahe. Pero ma-include natin yan. Okay? Nagsinyas na si Ma'am Mayra na time na ako. Praise God. Na-bless ba kayo? Now you know the price of your redemption? Galing sa Biblia po yan. So ano ang gawin natin? Maglingkod po tayo. With humility. Kailangan servanthood talaga. And you pray for each other, help each other, encourage each other. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mensahe. Bless this word into our hearts. Thank you, Lord. Thank you for the message, O God. Patuloy ka maggalaw sa amin at sundin mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. At sana, Panginoon, patuloy kang mag-challenge sa amin sa paglingkod sa inyo. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Bless your people once again, O God. Bless this church. Bless their pastor. Bless all the officers, deacons here, sa mga leaders, lalo na sa mga young people, sana, Panginoon, ay susunod sila sa mga yapak namin, Panginoon, sa aming ginagawa ngayon. Para balang araw, mawawala kami, tumanda kami, may papalit sa amin. So, bless this church, O God. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Ang aking kape ay lumamig na. All right. And praise God for the message this morning. And may I request everyone to please stand up as we sing our response song, Send Me. Sing. Send me, I will go. Send me, I will go to the city, to the
this nation and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. Let us sing one more time. Send me. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. I stand before you pleading from my heart, that by your Spirit you would set me apart to bring good news and liberty, to see this nation on its knees. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. Let us sing as we humble ourselves. As we humble ourselves and seek your face, fall on our knees, turn from our ways. You will hear our cry, wipe our sins away. Come and heal our land, we pray. Let's sing one more time. As we humble ourselves, as we seek your face, fall on our knees, turn from our ways. You will hear our cry, wipe our sins away. Come and heal our land, we pray. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. Niling ko po muli si Pastor Medel upang bukasan tayo sa panalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagsamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po una-una sa inyong pagligtas sa amin, mga kaluluwa. Salamat sa inyong pamamahal at sa buhay mo mismo, Panginoon. At yung dugo mo na nilabas
para po sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Kaya buong buhay kaming magpasalamat hanggang kamatayan ang aming paglilingkod sa inyo. Anumang mga bagyo sa buhay, anumang mga pagsubok, anumang mga problema madaanan namin habang kami ay naglalakbay nitong mundo na ito. Hindi kami titinag, hindi kami titigil, hindi kami manghihina sa aming pag-alagad sa inyo o paglingkod sa inyo, Panginoon. Dahil nga, nalaman namin ano ang halaga ng inyong pagligtas sa aming mga kaluluwa. Kaya, Panginoon, salamat talaga. And patuloy kami na panalangin sa iglesia na ito. Sana, Panginoon, ay lalago sila at marami pang mga kaluluwa ay mailigtas din dahil din sa ginamit mo itong iglesia, ang testimony, ang mga membro, Panginoon, na dapat din magsakripisyo para po sa inyong gawain dito po sa lugar kung saan sila nilagay mo, Panginoon. Bless us now, O God. Once again, this is our prayer. In Jesus' name, amen. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory and exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. Sing. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, though be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful. Every day, though we live, though we die. Mga kapatid, dyan po natapos ang ating gawain po sa umagang ito. Huwag niyo po kakalimutan sa anumang harapin niyo sa buhay ito. Higit kang malagumpay, kaya wala kang papangamban. Dahil huwag mong kakalimutan, palagi mong tandaan, mahal tayo ng Diyos. Yan po tayo natapos ang ating gawain. Maaari po tayo maupo para sa ating mga announcement.